Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Amo Kusina. Mayroon ako ditong patatas, isang planggana. Naluto ko na to siya, pinakuluan ko siya sa tubig na malamig na din. Ngayon ay babalatan na lang natin. Ang gagawin natin ay potato balls. Balatan na natin yung ating patatas. Balatan lang natin guys hanggang sa tayo ay matatapos. So, ito yung ating patatas. Ayan yung aking Continue lang ako sa pagbabalat, guys. Nabalata na natin lahat, guys. Ito yung iba na imas ko na. Ngayon, maglagay tayo dito isa-isa. Imamas natin. Mas gusto kong gamitin yung mask. Yung ganito para may matira pa rin na hindi siya madurog. Kasi kapag igagayad natin, madudurog din siya lahat. Walang matitirang buo-buo na konti. So, mas maganda yan. Mas gusto ko yung ganito. Isa-isahin ko siyang imas dahil malamig na yung ating patatas. So, medyo may katigasan na kapag imamas siya. Yan po ang hirap kapag malamig yung patatas. Pag imamas, medyo matigas. Kapag mainit naman, maganda yung pagkamas dahil nga mainit siya, may pagkalambot. Na-imas na natin lahat. Ngayon, iset aside natin. 50 gram butter. Painitin ko siya ng konti dahil malamig na yung ating patatas. Tinunaw ko nga pala yung ating butter. Pero nasobrahan ng pagkatunaw. 1/4 cup na gatas. Oh, hindi ko pala nakuha na ng video. Sorry. Hindi ko napakita yung nilagay kong asin. 2 teaspoon, half teaspoon black pepper. So, ayan. Ipaghalo natin ng mabuti para magkahalo yung asin, black pepper at yung ating mga sangkap na nilagay para manunuot sa ating patatas para mas masarap. Diba? So, mas maganda pag ipaghalo ninyo yung mainit yung patatas para hindi nyo na kailangan tunawin yung butter. Tikman natin kung sapat na ba yung asin. So, itong aking patatas ay 2 kilo. 2 kilong patatas. Then, 2 teaspoon asin, half teaspoon black pepper, 1/4 cup milk, 50 gram na butter. So, tapos na tayo sa paghalo-halo. Ngayon, tikman natin. Tama na yung ating asin na 2 teaspoon. Tamang-tama. I-set aside natin. Ipe-prepare naman natin yung iba nating mga gagamitin. Homemade breadcrumb na ginawa ko. Pasensya na kayo, hindi ko na nakuna ng video yung aking pagkagawa. Ito ay mga lumang tinapay na hindi na namin nauubos. Niluluto ko siya sa oven hanggang sa mag-golden brown. Din akin naman siyang ni-blender para madurog ng ganito kalalaki. Ayan po. Brown ng mabuti para ginawa ko siyang golden brown. Sinadya ko talaga ganito yung kulay para mas maganda. Sa isang tray, maglagay tayo ng harina. Ito yung ating harina. I-set aside. Sa isa namang uling bowl, bismillah. Maglagay tayo ng gatas, 1 cup. Haluin natin ng mabuti. Maglagay tayo ng konting black pepper, pangpalasa. Hindi na tayo maglagay ng asin dahil para hindi aalat yung ating potato. Set aside. So, ready na lahat. So, napuno na natin yung ating tray ng potato ball.
kumuha tayo ng patatas na binilog natin. Igulong din natin sa harina. Ayan, ginulong natin sa harina din. Ilubog natin sa itlog. Isang tinidor. Then, ang ating breadcrumb. Kailangan dito guys, pag gumawa kayo nito ay maraming breadcrumb. Pagulungin natin sa breadcrumb. Pagkatapos, ilagay naman natin sa isang tray at i-overnight natin siya sa freezer bago natin ilagay sa sulpin. So, papakita ko ulit sa inyo paano ko siya gagawin. Ipagulong ko yung gawa nating potato balls sa harina. Ilagay sa itlog. Then, ilagay sa breadcrumb. Ipagulong sa breadcrumb at ilagay naman sa isang tray. Guys, pagulong naman natin dito sa breadcrumb. Ito na guys, yung ating potato balls. Napilog na natin lahat at nailagay ko na din sa freezer. Diba? Kahit ngayon, itapon-tapon mo pa to, hindi na to masisira kasi nakalagay na siya sa freezer, matigas na. Dalawang tray nga pala yung aking nagawa. Ito, ang isa. At ngayon, ilagay na natin sa sulupin at ipe-freezer natin. Hindi na siya magdikdikit dito. Ito po yung purpose na ilagay muna natin siya sa freezer bago ilagay sa sulupin para hindi siya magdikit-dikit. Bibilangin ko kung ilan yung aking ilalagay para alam ko kung ilan yung kailangan namin kada magluluto. 15, 20, 25, 30. So, sa isang sulupin ay 30. Aking nagawa ngayon, ilalagay natin sa freezer. Kung gusto natin, tsaka natin ilalabas.